Patuloy ang kilos protesta ng grupo na nagpalipas sa magdamag sa labas ng Senado. Bantay sarado pa rin ng mga pulis ang loob at labas ng gusali. Live mula sa Pasay, may unang balita si EJ Gomez. EJ. Ivan, good morning. Nagdeklara ng full alert status ng Philippine National Police kasunod ng tensyon sa Senado kagabi. Idineklara nila yan alas 8:30 kagabi. Sa buong magdamag, bantay sarado naman ng PNP, ng pulisya, ang loob at labas ng Senado. Kasunod ng mga putok ng baril sa loob ng Senado kagabi, magdamag na bantay sarado ng mga pulis ang loob at labas ng Senado. Umabot sa mahigit 1,000 pulis at uniformed personnel ang nakapaligid sa Senado kagabi. Mayroon ding mga rallyista. May puntong sumugod at nagtangkang alisin ng mga taga-suporta ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang mga barikada. Ang iba, nagpumilit na malampasan ng mga pulis. Nakita rin natin si Senador Tito Soto nang lumabas ng Senate compound. May nagsaboy ng tubig sa kanyang sasakyan. Sa isang Facebook post, ipinahayag ni Soto ang kanyang pagkadismaya sa PNP at iba pang security personnel. Bigo umanong kontrolin ng mga otoridad ang mga nanggulo at umatake sa kanya habang nasa loob ng sasakyan. Ilang beses umanong pinaghahampas ang kanyang sasakyan, binato ng mga bote at pinagmumura siya. Sinusubukan pa natin kunin ang pahayag ng PNP kaugnay niyan. Di na ho natin mapigilan ng emosyon. May mga nagagalit po talaga. Ay Senator Soto naman, siguro sana maunawaan na lang niya ang mamamayang Pilipino. Siya ay isang senador, siya ay naglilingkod bayan. Ang mga Pilipino ay sawa lamang sa maling pamamalakad ng gobyerno. Mag-aalas 11:30 kagabi nang magdatingan ng ilang miyembro ng Special Weapons and Tactics o SWAT at uniform personnel ng PNP. Ilang van din ng SOCO ang sumunod na pumasok sa Senate compound. Magdamag naman ang kilos protesta sa labas ng Senado. Ilang grupo ng mga rallyista ang nanawagang makulong si Senador Bato de la Rosa at malitis si Vice Presidente Sara Duterte. Ang mga taga-suporta naman ni De La Rosa may bitbit pang standee. Naroon din si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga at dating Congressman Mike Defensor. Anila, isa umanong tangkang assassination ang nangyaring kaguluhan sa loob ng Senado. There are people who are saying that this is planned by President Marcos. This will probably be the biggest political crisis of this year. President Marcos must be investigated for his involvement in the Senate assassination attempt because this is the first time it happened in our history. Command responsibility. Head siya ng executive. Inaatake nila yung legislative body natin. And yun ay pagyurak na at pagtapak sa ating salinding batas at sa ating demokrasya. Sisikapin namin kunan ng reaksyon ng Malacanang kaugnay niyan. Kagabi, sinabi na ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang video statement sa social media na walang ibinigay na utos na arestuhin si Senador De La Rosa kagabi. Pinaiimbestigahan na niya ang nangyaring gulo sa Senado. Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Mag-iimbestiga rin daw ang PNP at Senado sa insidente. Ivan, nananatiling mahigpit ang seguridad dito sa paligid ng Senado. Pero dahil maaga pa naman, hindi pa ganun karami yung mga rallyista. May mga nagsiuwian at yung iba naman ay nagpapahinga dito lang sa unahan namin. Nagtayo sila ng tent at sa mga oras na to ay nagpapatugtog pa lang naman sila. Kaya sa mga putong ito, nadadaanan pa naman itong kahabaan ng Jokno Boulevard o yung kalsada sa labas ng Senate compound. Yan muna ang latest mula po dito sa Pasay City. EJ Gomez, GMA News.